Naka-schedule nga pala tayo ngayon para sa house and lot viewing dito sa Dumaguete. Hindi nyo alam ay meron kaming nakontak dito na agent na nagde-deal ng house and lot. Kaya before kami napunta dito sa Dumaguete ulit ay meron nang naka-schedule sa amin na aming i-view. Bago pala tayo mag-viewing ay magpapalaba muna kami ng aming mga labahan kasi nga wala na kaming damit na isusuot bukas. Ito nga pala at kasama namin si Matiti dahil ayaw naming ma-stress ang mga senior doon. Kung nga pumunta si Mikal ng Manila ay na-send na to ng aming agent itong house and lot for sale. Matagal-tagal ko na rin tong na-check at pinag-isipan kung ito ba ay worth it sa 5.2 million. Of course, much better din na ma-check namin itong house and lot dahil guys, tingnan nyo, napakalapad 1,000 square meter and then may bahay na siya. Then I think garahe yan nila yung isang building. This moment, sa pagkakaalam namin from our agent ay clean title to siya at wala nang kuskus balungos. Kaya bago pa kami dito bumalik sa Dumaguete ay pina-check ko na sa aming agent kung wala bang problema yung blue house na yun, nasaan ba yung may-ari. Kaya nga lang guys, ang may-ari ay nasa Maynila. Pagkakita pa nga ni Mihaw sa blue house ay kursonada na siya. Nag-isip na siya kung ano yung gagawin niya na layout sa aming ipapatukod, ipapatayo soon. Eto ay nagpa-schedule na kami for the meeting ang mga person. Sabihin ko nga sa inyo na ang may-ari talaga ng blue house na ito ay nasa Manila but yung kanyang asawa ay nakausap namin. Ang napagkasunduan namin na bibilhin namin yung kanilang house and lot for sale for 5.2 million and of course sabi nga ng kanyang asawa na nasa Maynila ay magda-down payment muna kami ng 200k. At moment na nag-uusap kami, sabi nga ni Mikal ay wala daw problema kung magda-down payment kami in cash ng 200,000 pesos ngayon din. Ang kanyang asawa ay makauwi lamang para sa signature ba para mabili namin yung kanilang binibinta. Ano nga ako dito sa aming lawyer kung pwede lang ba kaming mag-down payment sa kanya na hindi na kailangan ng lawyer permit. Guys, itong si tata ay interesado na siya na bibilhin yung lupa't bahay. Sabi ko sa asawa ng may-ari ay doon na lang kami babayad sa harapan ng aming attorney. Nagpa-schedule na ako sa kanilang law office for tomorrow kasi nga magda-down payment kami ng 200,000 in pesos. Kaya nga kaming pumunta sa law office ng aming attorney dahil marami kaming katanungan bago namin bilhin yung house and lot na yun. Doon nga namin nalaman guys na may problema pala sa right of way. Tinangalang at bago dumating dito sa law office yung aming agent ay dinouble check niya muna doon sa opisina. Oo, nalaman namin na problemado pala yung right of way na yun at napagdesisyon na ni Mihaw na hindi na lang kami tutuloy. Kasi nga sa asawa ng may-ari ay doon kami nagharap-harap at nag-explain kami na hindi na lang kami tutuloy dahil nga sa problemang ito. Pagkatapos nga ng aming meeting ay sabi ng aming attorney ay meron daw siyang i-recommend sa amin na grupo. Sila nga ito yung Orange Kite Group. First ay nag-meeting muna kami doon sa may-ari ng grupo na ito at heto na nga pagkatapos ng meeting papakita nila daw sa amin kung paano daw nila ginawa at yung mga design ng bahay na ginagawa nila. Ako na nga yung loob at labas at disenyo ng kanilang paggawa ng bahay ay of course pasok sa akin. Ako nga rin na napakarami nilang trabahante kaya napapadali yung paggawa ng kanilang proyekto. Hindi nga silang pinapakita sa amin na bahay but guys, LR talaga akich at ngayon na ako nakapag-video sa inyo.